Magandang hapon mga kaibigan at sa inyo po na ito ngayong kaninang umaga, kaninang tanghali pala, yung yung pagkabugbog sarado ni Ma'am Genevieve sa ating mga katanungan dahil sa pag-aakala niya na panalo siya sa debating ito. Nakala niya kasi yung July 31 hindi ako sumipot kasi meron kaming opening. In reality, talagang nakalimutan ko. Nakalimutan ko talaga yun, oh. Ngayon, nagkaroon ng debate sa una pa lang yun, ha? Affirmative stand pa lang ito. Tapos, bugbog, sarado siya sa mga tanungan, nahirapan siya sumagot, puro na lang siya assuming na paniwalaan ko. But in reality, hindi ko mapaniwala yung mga pinagsasabi niya dahil unang-una, walang mga pruweba eh. Ngayon, ako naman dito ngayon. Ako naman yung mag-i-stand. Siya naman ang magtatanong. Tingnan natin kung makakayanan ba niya. Na ako'y tanungin at ako'y sasagot sa mga tanong niya. Tingnan natin yung mga tanong niya, matitibay ba? Mabibigat ang mga tanong ni Genevieve o pinaglalaruan ko lang? Kaya sa mga bago pa po sa aking channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Huwag niyo rin po kalimutan na i-share ang mga content ko rito at share sa mga kaibigan ninyo sa Facebook, sa groups para mas lalong dumami yung makapanood nitong ating mga episodes. Kaya huwag na po natin patagalin, simulan na po natin. Okay, so para tuloy-tuloy tayo, 10 Okay minutes, na, Brother andito. Jando. Pa-mute mo na, sister, ha? Thank you. So mag-on ka lang pag mag-object. Proceed ka, Brother Jando. Bilang negatibo. Okay, so magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y tumututo dito dahil yung nangyari sa amin ni Bese Balansag, iyon ay ano lang, kumbaga isinugal ko lang kasi ayaw lumaban ni Bresi na hindi ako kailangan magtindig ng akin kaya naging ano yon, naging comparative study yon. So, dapat negative lang ako pero gusto niya mag-comparative kami kaya naglabas ako. At yung nilabas ko na yun, hindi yun ang official na declaration ng Simbahan Katoliko. Yun official. Kailangan ko lang maglabas kasi yun ang gusto ni Bessie Balansag na maglabas ako ng aking sariling stand. Hindi ko talaga stand yun. Ginamit ko lang yun bilang pangbangga. Pero wala talagang official statement ng Simbahang Katoliko na yung Little Horn is si Antiochus Epiphanes. No? Yan ay open for discussion lang naman. Next. Ang sabi sa Daniel 7, maliwanag eh. Ating basahin na Daniel 7:24. No? Daniel 7:24. Actually, ito mga kaibigan, ito na yung interpretation eh, ito na yung kahulugan eh. Sabi kasi sa Biblia kasi, sabi ni Apostol Pedro sa Biblia, walang sino man, ikalawang Pedro 1:20, ang sabi ganito, higit sa lahat, dapat ninyong tandaan na ang lahat ng isulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili ng interpretasyon. So, hindi mo yan pwedeng i-interpret ng sarili-sarili mo. Unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. Kung babasahin mo sa Bisaya, ganito ba kasabi? Hinumdumi kini, walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan. Walang sino man ang makakasalaysay ng kahulugan ng alinmang propesiya sa kasulatan sa pamamagitan ng kanyang sariling unawa. Ang ginawa kasi ng SDA nag-interpret. Sinabi na nga ni Pedro, walang makakasalaysay, pilit sumasalaysay. Ngayon itong katunggali ko naman ngayon, ganun din. Pilit sumasalaysay. Sinabi na nga ni Pedro walang makakasalaysay. Di wala. Pag may sumalaysay, palpak lahat. Katunayan, ating basahin sa Daniel 7:7. Narito yung ito yung prophetic dito, no, yung Daniel 7:7-8. Sabi ganito, Tagalogin, no? Sabi dito, pagkaraan nakita ko'y kaapat na halimaw.
Ikaapat na halimaw, ininterpret na ito ng anghel. Sabi ng anghel, ang ikaapat na halimaw ay ikaapat na kaharian. Yan ay nasa Daniel 7:23. Ang sabi, ang ikaapat na hayop ay ikaapat na kahariang lilitaw sa daigdig. Ibig sabihin, yung prophecy, ininterpreta ng anghel. Tapos nang i-interpret, nag-interpret pa kayo uli. Ininterpret na nga ng anghel eh. I-interpretin nyo pa. Di na dapat i-interpretin nyo kasi ininterpret na ng anghel. Yung ikaapat na halimaw ay ikaapat na kaharian. Wala siyang ibinigay na pangalan. Ngayon, ating balikan sa 7:8. Sa 7:7 ng Daniel, sabi dito, pagkaraan nakita ko ang ikaapat na halimaw, nakakatakot ito, napakalakas. Bakal ang ngipin ito at niluluray ang anumang makagat at tinatapakang matira doon. Kakaiba ito sa tatlong nauna sabagat ito ay may 10 sungay. Ang prophecy naman, yung ikaapat na halimaw may 10 sungay. Ito yung prophecy. Ngayon, ininterpret na to ng anghel. Ang interpretation ng anghel sa ikaapat na halimaw ay ikaapat na kaharian. No? Wait lang. Wait, moderator, time pause. Moderator, time pause muna. Time stop. Meron bro. Lang ha. Hello. Dinig ka bro. Wait lang. Hello. Okay, merong something wrong nangyari dito. Wait lang ha. Wait lang. Moderator, time pause muna, moderator. Oo. Wala akong marinig. Okay. Eto. Okay, yan. Okay, hindi ako ha. Ngayon, ininterpretan ng anghel, yung 10 sungay, nangangahulugan yon na 10 hari. Yan, ating basahin yan sa Daniel 7:24. Ang sabi dito, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. Ano daw? Ng kahariang ito. Ngayon, ano ang kaharian tutukoy dito? Yung fourth kingdom. Ang ginawa kasi ng mga SDA, ngayon kinokopya ng ng COG na ito is ininterpret na yung 10 sungay, meaning niya 10 hari na maghahari sa fourth beast. Sinabi ba doon tig-iisang kaharian nito? Walang binanggit na tig-iisang kaharian nito. Ang 10 hari na ito ay maghahari sa fourth kingdom. Ang ginawa nila, ginigyan ng tig-iisang kaharian. Mali. At saka, kung iisa-isa natin yung sinasabi nila na 10 divided kingdom, walang ni isa man doon ang naghari sa Roman Empire. Alam nyo ba? Sa Roman Empire, ang namuno mga emperador. Kaya nga imperyo imperyo. Empire. Ang naghari sa Roman Empire, ay dami. Kung titingnan natin sa aking mga referensya dito, hindi na lang ako doon sa Cagayan de Oro nung ako nagpunta. Sa debate ko kay Jerry Laig, ay ang dami. Oh, pakita ko sa inyo ha. Ano? Ang dami ng naghari. Sabi sa Bible, 10, 11 little horn. Dito ay ang dami, oh. Ang daming namuno at hindi mga hari ito. Sabi ng ulan ng anghel, ang 10 sungay, 10 hari. Hindi mga hari ito eh. Mga emperador. Ang dami, oh. Ang dami ng mga emperador, oh. Oh, yan. Oh, ang dami. Dami ng emperador eh. Lagpas pa sa 11 ito eh. Oh, dami talaga ng emperador oh. Oh, dami talaga. Oh, dito pa natapos. Nakailang pahina ako. Kaya hindi totoo na Roman Empire na tinutukoy niyan. Bakit? Sabi ni Daniel, sabi ng anghel kay Daniel, yung ikaapat na halimaw ay ikaapat na kaharian. Doon maghahari ang 10 hari
ng kahariang iyon. Ibig sabihin, kung sino man kung ano man itong fourth kingdom na ito, meron siyang 11 hari. Ah, hindi to Roman Empire. Bakit? Hindi naman hari ang namumuno sa Roman Empire kundi mga emperador. How about Roma, the Kingdom of Rome? Sa Kingdom of Rome naman, hindi 10 ang nagahari, 7 lang. Saan mo kukunin yung 3 para maging 10? May little horn pa. Kaya hindi ito Kingdom of Rome. Hindi rin siya Roman Empire. Sa Roman Empire, ang namuno mga emperador, hindi mga hari. Iyang sabi ng Daniel 7:24, ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari, hindi 10 emperador. Ha? Yan, mali talaga interpretasyon ng mga, sinabi ng ni Pedro, walang makakasalaysay, pilit sumasalaysay. Ngayon, ano pa sabi doon sa 7:24? Sa 7:24, sa gitna nila lilitaw ang isa na kaiba sa mga nauna, ang 3 hari at 3 hari ang kanyang pababagsakin. Sabi dito, paglitaw ni Little Horn, 3 hari ang kanyang pababagsakin. At based naman dito sa paliwanag ni Ma'am Genevieve, ang pababagsakin daw, Herolai, Vandals, Ostrogoths. Ang tanong, kailan naghari ang Vandals sa Roman Empire? Last 1 minute. Wala. Kailan naghari ang Herolai sa Roman Empire? Wala. Ang Ostrogoths, wala rin. Ha? At kailan binagsak ni Papa C itong 3 ito? May reference ba na pinabagsak ang 3 ito ng Papa C? Ba wala. Actually, in history, hindi nakikialam ang Papa C dyan. Ang nagpabagsak sa Ostrogoths ay yung Byzantine Empire. Ang nagpabagsak naman sa Vandals, yung Lombards. Ang nagpabagsak naman sa Herolai, yung Ostrogoths. Walang papasid dun eh. Itong mga pinagsasabi nito ni Ma'am Genevieve, ito ay pangungopya lang sa turo ng SDA. Naunang SDA dito sa turo na ito, kinopya lang naman nila eh. Hindi papasi. Oh, hindi papasi kasi never pinakialaman ng papasi ang Herolai, Vandals, Time. Ostrogoths. Okay, so diyan nagtatapos ang unang presentasyon ng ating negative. Dako tayo sa 7 minutes na first cross ng ating affirmative sa negative. Sister Genevieve, paki yung boses nyo, sister. Okay, hello. Okay, proceed sister, 7 minutes. Okay, question. Kung hindi Roma ang Fourth Kingdom, ano ang Fourth Kingdom? Fourth Beast. Okay. Hindi ko sasagutin ng tanong na yan. Sabi na nga ni Apostol Pedro, walang makakasalaysay. Kaya hindi ako magsasalaysay kasi lalabagin ko si Pedro pag magsasalaysay ako. Next question. Next question. So does it mean na nilabag mo si Apostol Pedro nung nagsalita ka sa debate mo na si Antiochus Epiphanes? Actually, hindi. Kasi ako'y pinilit lang ni Brisi Balansag na magtindig. Di ba sabi ng mga kasama niyo si Antiochus, yun na lang tindigan mo. Madali lang ha. Time pause mo na time dahil stop. mag-charge. Sige, sige, sister. Mag-charge mo na. Pang-araw man tong akong charger. Time pause muna ah. Oo, Ayusin ko so, muna speaker. Ayusin ko muna speaker. Wait lang. okay, so habang naghihintay Ah. mga kapatid sa ating mga speaker, shoutout muna sa ating nasa live, kay Judah, kay Marilyn, Maricel Moncada ng JW, kay Yam Montejo, ayan, kay Reggie de la Cruz, at kay Darling, kay Grace Barrios, ayan, shoutout. At dyan din sa ating nasa ibang streaming ngayon, sila Brother Jando, kay Brother Jando sa YouTube Ready din nila, ako. tsaka kay Brother Yesomar. Sister, okay ka na? Okay, dahil pinilit ka lang, Proceed. does it mean na wala kang paninindigan, Mr. Chando?
Napilit ka Yes. lang. Yes, wala talaga ako paninindigan doon. Ako'y pinilit lang na yun ang tindigan ko para mayroon siyang maibangga sa akin at mapokus sa akin yung kanyang bangga at hindi sa tema niya. Kaya nga, walang lumalaban na hindi comparative eh. Oh, next question. Next question. Okay. Nang tinawag ni Nabucodonosor ang mga Chaldeans at mga wise men ng Babylonia, hindi sila nakapag-interpret sa dream ni Nabucodonosor. Does it mean na pariho kayo Objection, ngayon, moderator. ang Katolik? Okay, objection, negative. Wala akong binabanggit about Dream of Nabucodonosor. Ang topic natin hindi Objection, Daniel. moderator. Okay. So dito muna tayo kay kay Brother Jando. Hindi mo nabanggit 'yan, bro. Hindi ako nag-topic about the Dream of Nebuchadnezzar kasi hindi naman Daniel 2 ang tema natin. Daniel 7. Okay. So meron Okay. tayong Counter-objection, Mr. Oo. Russia. Hindi ako Oo. din nagsalita ng Daniel 2. Ang ginamit ko, dahil you are escaping, playing safe ka, na hindi ninyo kayang i-interpret. That is what I am referring to, the similarity in the situation of Catholic now Okay. to the wise men of Babylon who cannot who Okay. did not make an Okay. interpretation. Okay, so nagtatanong ka dahil doon sa unang premise mo na patungkol sa stand ng negative na yung same nga doon. Ito follow-up question naman 'to at papayagan ko ito muna sa ngayon. However, depende naman yan kay Jando. May 10 seconds tayo. Pwede mong gamitin, Brother Jando. Sige. Proceed, bro. Hindi ako sang-ayon doon. Kasi sa Daniel 2, sabi nila mangyari yun at the end of the world kung saan 10 ang tatamaan ng bato. Bakit yung dinagdag ang Herolay, Vandas at Ostrogoth sa 10? Next question. Natanggal na pala. Objection. Objection, Ano? sister. Anong objection? Sister Jenny? Bakit mag-defend Sige. siya ng argument niya na hindi man sila kayang mag-interpret? Hindi sila mag-interpret, so dapat hindi kayo magbigay ng inyong interpretation, Counter. Mr. Jando. Okay. No. Okay. Do Wait not lang. Give me an interpretation which you yourselves are Okay, trying sister, to wait say. lang. Wait lang, sister. So, pag mag-objection tayo sa moderator kayo makipag-usap, ha? So, ang naintindihan ko lang sa objection mo, sister, gusto ko lang i-confirm sa'yo na dapat yung negative hindi magbigay ng interpretation dahil wala silang stand, parang ganon. Yeah, Okay. dapat So, tindigan nila okay na na. wala silang interpretation. Okay. Bakit gagamit sila ng mga Okay na, sister. history Counter. Okay na, counter sister. us? Okay na, sister, para hindi tayo tumagal ha sa objection. Counter. Dito tayo sa counter objection. Mabilisan lang, bro. Okay, Ganito. hindi ako nag-interpret, moderator. Sinabi ko lang na hindi siya magkapareho kasi 10 ang tinamaan ng bato. Okay. So ganito, sa question na yan kasi, unang-una, gumamit kasi si Brother Jando dyan ng 10 seconds so he can say anything naman kahit pa mali. Alam kong mali para yan sa'yo, Sister Genevieve, kaya nga nagde-debate kayo at i-rebut mo na lang mamaya. Pero sa ganun na sagot, either that is true or not. Next question yan, Sis Genevieve. Actually, Time to no. show. Actually, this is not interesting, Mr. Jando. Bakit? You are Question, please. kanang going in and going out. Aatake ka na wala kayong Question, sis. posisyon. Pero pag magsagot ka, is gamitin mo yung history. So, can you align your stand, your arguments ngayon, Mr. Jando? Can you? Yes, I am aligning my arguments and I am not going out of the topic. I maintain in Daniel 7, but you are running to Daniel 2. Kasi I'm not accepting it. Next question. Next question. Mr. Jando, alam mo ba na ang Daniel 2 at Daniel 7 ay magkapareho? Hindi. Hindi. Kasi sa Daniel 7, natanggalan ng 3. Sa Daniel 2, kompleto. Next question. Next question. Ang Hindi daw. beast ba at ang kingdom ay hindi magkapareho, Mr. Jando?
Sa Daniel 7, 7 Yes magkapareho. or no? No, hindi No. pareho. Bakit? Sa Daniel 7, natanggalan ng 3, hindi ba? Pinabagsak ni Little Horn. Pero sa Daniel to, kompleto ng tinamaan ng bato. Saan nyo kinuha yung 3? O, next question. Next question. Ano ang 3 na yung na-pluck up? Yung 3 na pluck up, sabi nga ni Pedro, wag nyo isalaysay ang anumang kahulugan sa mga propesiya. Hindi ako magsasabi. Ang sa akin lang, tutol ako na yan ang Vandas, Herolite, Ostrogoths. Bakit? Never naman sila pinabagsak ni Papa C. Next question. Next question. Nakakatawa, Mr. Jando, no? Objection, Dahil- moderator. nakakatawa kasi dahil Objection, Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. No, Unahin we will- natin. Okay, Wait lang sis, wait lang teka sis ha. muna. So mag-object muna, ano- sis, wait lang. Dito kasi wag muna tayong iba. Bali, tanong sagot lang muna ha. Sis, Brother Jando, objection muna, bro. Moderator, no side comment. Magtanong na lang Okay, siya. During course examination should be direct question. Okay, actually sa akin hindi pa gusto kong ituloy muna ni Sis Genevieve para makita ko yung side comment doon. Pero Sis Genevieve, may counter objection ka before ako magpatuloy? Ayan, pansinin nyo sa mga bahaging ito. Napipiko na si Ma'am Genevieve kasi nararamdaman niya, hindi niya ako kayang kulungin. Trying hard siya na i-convert to comparative ang debate kahit na hindi naman comparative ang debate. Ginawa kasi yan ni Bresi Balansa, ginawang comparative para makagante. Ngayon, si Peter Pendo nahirapan. Si Ma'am Genevieve nahirapan. Kaya si Peter Pendon gustong bumawi, gawin daw comparative. Ngayon, si Ma'am Genevieve gusto rin niyang gawing comparative. Sa madaling salita, hindi nila kayang tindigan ang kanilang paniniwala na hindi i-comparative sa atin. Isa nga pala. Ituloy natin. Tuloy natin. Tingnan nyo ha. Dito, giba na siya eh. Emotionally distracted na. Emotionally damaged na si Ma'am Genevieve. Pakinggan niyo siya. Nakakatawa. Mag-ano lang sa muna, no? Let's be honest here. Ay sis, ganito sis. Let's be Ganito. honest here, Mr. Jando. Wait lang Base sis. tayo sa Job 7. Wait lang sis, Does it wait lang mean sis. na nag-escape kayo Sis sa Job Jenny. 7? So, yan, maganda, tanong yan. Ganito, wag nating gamitin itong objection para magpaliwanag ba. Gusto ko lang, doon lang sa, nasa saad sa rules. Now, nagtatanong ka na naman bago Sis Genevieve. Gusto ko lang, pakiulit nga Sis Genevieve, yung tanong mo. Sis Jenny. Dahil we are standing, Fine, ito ang premise. Sinabi sa Jobs 8:8 no na we will read the history. Now, if we are not going to interpret it base sa history, does it mean that you are escaping Job 8:8? Sagot? Okay. I am not escaping Job 8.8. Katunayan, wala namang sinasabi sa history na pinabagsak ni Papa C ang Herolite, Vandas at Ostrogoths. Next question. Next question. That is your private interpretation, Mr. Jando. Objection, moderator. Objection. Proceed, negative. Binalik ko lang yung Oh, sinabi mo kanina na hindi Wait, tayo sister. magbigay ng private Objection. interpretation. Wait lang sister ha. So, may counter objection naman dito. Gusto ko lang magtuloy-tuloy kayo sa question and answer ha. Brother Jando. Anong Sana, objection mo? moderator, during cross-examination should be direct question, no side comment. Okay. So, ang side comment dun yung pagkatapos kasi ni Brother Jando sumagot, parang meron kang sis comment ba doon sa ano. So, mamaya na lang sis kasi magpe-present ka din naman sa rebuttal. So, sis, meron ka bang counter objection dun or tuloy ka na sa pagtanong? Counter objection. Proceed. How are we going to extract or understand the meaning that we are trying to understand
kung wala kayong posisyon. Okay. Okay. Okay, This so is not interesting actually. We will end if there is no stand of Catholic. okay, so merong ano dito, nagbibigay ng kondisyon si Sister Genevieve na mag-e-end daw 'pag ganyan pa din yung isa-stand ng kabilang panig na wala ka dawng isa-stand. Brother Jando, any reaction mo na dun? Ang Tapos, reaction ko dito, moderator, hindi comparative debate ito. Hindi ito comparative na kailangan niya ikumpara yung stand niya sa stand ko. Dito Objection, comparative. Mr. Moderator. Ako Okay, ay We have no, Okay, excuse me, we have no agreement kung comparative or hindi. Kung talagang kung talagang you are in the truth, you have to So- be transparent. Bakit So, ganyan ang ugali ninyo? so ganito, Dapat sister. kayong pagalitan. Pagalitan talaga kayo. So ganito, Dahil ganito, this is sister. this is not a Wait lang, child sister. argument. Mm-mm. Not a childish argument. So ganito, sister. I think hindi din Let magbabago si your yes brother. be yes Oo. and no be no. Oo, ganito, sister. Since nadinig mo naman yung stand ni Brother Jando at talagang doon pa din si Brother Jando na we have wala daw silang Yes, oo. parang So we will end this one. I will not proceed Okay, thank kung you. wala siyang titindigan. Dahil that is yes, no, that is coming from evil Mr. Jando. Pagalitan talaga kayo Okay, ng okay. Jerusalem Church of God. We will Okay, end this so one. thank you, sister. So, ganito mga kapatid, before ko kayo bitawan mga kapatid, gusto ko lang opisyal na sasabihin na ang sinabi ni Sis Genevieve na i-end daw niya yung isang debate dahil doon sa isang kondisyon na gusto niyang mangyari. At nasa inyo mga audience ang hatol sa inyo. At gusto ko lang i-end ito na maganda sa moderator's part. Maraming salamat mga kapatid. Siguro mag-uusap sila sa next time. Baka meron pang second nito. Sis Genevieve, maraming salamat. Brother Jando, punto por punto. And Admin Rasha, officially na ma-end yung ating debate. Maraming salamat and we're out. Natapos. Nat, natapos bigla. Wala pa nga ako rebuttal eh. Wala pa ako rebuttal. Tinigil na ni Ma'am Genevieve. Alam nyo, kampanting-kampante siya. Nasabi niya sa akin, mahihirapan daw ako na sa akin daw ang birthday kaya di ako sumipot ng July 31. Sabi niya, kasi meron pala kaming usapan July 31. Ang totoo, nakalimutan ko. Ang totoo talaga, sorry kay Baderasya, pero totoo talaga nakalimutan ko. Nakalimutan ko talaga bakit July 31 grand opening 'yan nung new Office of Healing and Exorcism. Grand opening siya, nandun kami lahat. Umaga pa lang nandun na kami. No, nagpe-prepare kami para sa grand opening. Wala talaga sa isip ko na may sked ako sa July 31. Ang problema lang, nagbito siya ng salita na kaya daw ako hindi sumipot kasi burden daw sa akin. Anong burden? Favorite topic ko yan. Ha? Favorite topic ko yan nung SDA pa ako eh. Napatunayan ko kasinungalingan ng mga sinasabi dyan eh. At yung kay Bresi Balansag, totoo, ayaw niyang lumaban kung hindi ako papayag na i-comparative ang debate. Ayaw niya pumayag. Kaya nga na, ako na yung napilitan para talaga mangyari ang debate. Sige, mag-stand na lang ako, pero sino yung i-stand ko? Sabi ang nagbigay sa ng idea, si Bresi pa rin, ang nagbigay ng idea. Hindi ba? Yung mga kasamahan mo sa FD, nag-stand sila Antiochos Epifanes. Sabi ko, ha? Yung ba stand nila? O yun. Sige, kung yun stand na, yun na lang. Bumbaga, isinugal ko na lang yung debate nyo para makuha ko yung kaniyang mga reasonings behind. Ano ang nangyari during the debate? Tumakbo si Bresi sa papasi. Sa sino yung bato sa Matthew 16:18. Tumakbo siya kung yung bato ba, yung Petra ba, lalaki o babae. Napunta siya doon sa mga titles of the Pope. Napunta sa Inquisition. Ano Inquisition? Ang tinan nyo ito, pinagtan Ma'am Genevieve dito, ha? Yung persecute saints, yun daw Inquisition. Saan yan nabasa ng mga santo ang pinersecute sa Inquisition?
Magbigay tayo ng example ng mga pinersecute sa Inquisition. Isa sa mga pinersecute doon, yung Albigensian heresy. Ang Albigensian heresy nagtuturo, marriage is wrong. All material things are bad. Marriage is wrong. Free love and suicide are good. Ano daw? Marriage is wrong. Sabi nila, saints daw yun. Free love and suicide are good. Saints daw yun. O, di ba? Tingnan nyo, na emotional damage si Ma'am Genevieve. Sayang, pinutol niya ang debate. Ako ba ay nakusahan? Kaya hindi ka sumipot kasi burden sa'yo. Ayoko lang replyan talaga. Ayoko lang replyan na, ma'am, favorite subject ko yan, ma'am. Baka kasi mas lalong maganda eh. Di ba? Ang gusto ko, kampante na siya na siyang mananalo. Yun ang gusto kong mangyari. Ayoko, di ko lang nireplyan na, ma'am, favorite subject ko yan. Di ko na nireplyan ganun. Hinayaan ko na lang siya sa, hinayaan ko na lang siya na nalaitin ako, na sinabi, tumakas ako sa debate kasi, ano daw, burden daw sa akin yung tema. Hinayaan ko na lang yun. Pinabayaan ko na lang siya doon. Sige, go, go, go. Anong gusto mo sabihin? Go, go, go. Ako naman, nung nabasa ko yung chat niya, sabi ko na lang ganito. Yun ko na lang mag-reply. Baka kasi biglang umatras o kaya baguhin ang tema. Ayoko na lang. Gusto ko maramdaman niya na sa tema pa lang panalo na siya. Ano nangyari? Naramdaman niya gibang-giba. Sinabi na nga ni Pedro walang sino man. At ipakita mo na yung talatang yun na napakagandang talatang, napakatibay ng talatang ito Oh. Kasi si Ma'am Genevieve, Bisaya yun, nakakita din ng Bisaya yun ito, binasa ko sa kanya yung ikalawang Pedro 1:20, ang sabi dito ganito. Apan labaw sa tanan hinumdumi kini walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan. Pinaagi sa iyang kaugalingong panabot. Tagalogin ko. At una sa lahat, lagi niyong tatandaan na walang sino man ang makakasalaysay sa kahulugan ng mga propesiya sa kasulatan. Ano daw? Walang sino man ang makakasalaysay na kahulugan ng propesiya sa kasulatan. Kaya nga sa Biblia, mga kaibigan, na nag-i-interpret mga anghel. Mga anghel. Pinapadala ng Diyos sa mga anghel para magbigay ng mensahe. Kabilang sa kanilang iminensahe yung kahulugan ng mga propesiya. Sila nag-i-interpret, di naman mga apostol 'di ba? Ang ginawa nila, ni-record nila yung mga sinasabing interpretation para ibahagi sa atin kung ano ang mga kahulugan nito. Sinabi na nga ng anghel, may ikaapat na halimaw, interpretation niya ikaapat na kaharian. Kanila pinangalanan Roman Empire daw. Sabi naman ng anghel, may 10 sungay ang hayop na yan. Yung 10 sungay pala, di 10 hari na maghahari sa kahariang yan. Ang ginawa nila, yung hari, ginawang kingdom. Sinabi na nga ng anghel, hari, yung pang kingdom. Hindi naman magiging hari yung walang kingdom. Meron silang kingdom, yung 4th kingdom. Hindi nag-iisang kingdom ito. At never nangyari. Yung sinasabi ng 10 divided Europe, walang ni isa man sa kanila ang naghari sa Roman Empire. Sabi niya, iniiwasan mo na ba ang Botso 7 o Botso 8? Read the history books and see. Hindi ko iniiwasan. Katunayan nga, hinahanap ko Diba? Maari mo bang ipakita ang referensya mo na once upon a time naghari yang si Theodoric the Great sa Roman Empire? Sabi niya, magpahayag muna siya. Hindi pwede. Nagpahayag ka na kanina, pahayag ka pa ngayon
Alam nga palampasin ko ito bago ka magbigay ng pahayag mo. No. Sagutin mo na lang, mamaya ka na magpahayag. Ayaw sagutin. Katunayan, wala yan sa history. Wala yan. Ano daw? Kasi nakita ko naman sa inyo, tinan nyo ito ha. Ang ginawa kanina kaya ting 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 yung ano yung ating ano kanina habang nag-explain siya kasi nag-i-screenshot ako. Tingnan nyo, arises after Rome. Papase rose after 476 AD. Sa 476 AD pa daw lumabas yung papase. Paano yan? 382 AD, merong Pope Damaso nag-utos kay Saint Jerome i-translate ang Bible into Latin. Tapos sasabihin niya, 476, papasi doon pa nagsimula. Eh saan nabilong si Pope Damaso? Alam, hindi siya papasi. Ano ba yung papasi? Office of the Pope. Eh si Pope Damaso, may Santo Papa na, wala pang papasi. Paano nangyari yun? Napikon si Ma'am Genevieve. Napikon siya. Oh, among 10 horns, yung 10 horns daw, among divided Europe. Hala, saan kaya sa Biblia yan na divided Europe ng 10 horns? Sinabi ng anghel, ang 10 horns ay 10 kings. Sabi nila, ang 10 horns ay divided Europe. Ha? Ano? 10 horns, 10, ano yung 10 horns? Divided Europe? Ha? Iba naman to. Approach 3 horns. Herolai, Bandas, Ostrogoths. Approach. Saan yung mabasa na pinabagsak ni Papa sa itong tatlong ito? Wala! Kung hindi daw Roma, ano daw yun? Ba't mo ako bibigyan ng sagot? Sinabi na nga ni Pedro, walang makakasalaysay. Di ayaw ko magsalaysay. Nilabag ko ba daw si Pedro? Hindi ko nilabag si Pedro. Katunayan, ang nagbigay sa akin ng idea na yon, ngayon natindigan ko, si Bresi Balansag mismo. Si Bresi Balansag ang nagsabi sa akin, natawa ko kasi yung aming debate, pinakita niya, sabihin, kinagat niya yung ano yun, sinugal ko lang yun eh. Sinugal ko lang ang debating yun para mailabas ng kanilang mga great reasoning. Kasi para malaman ko kung ano yung mga updates sa mga reasoning noong una, sa reasoning ngayon, anong mga panibago reasoning ngayon. Sinugal ko na lang yun. Pero totoo, walang official stand ang Iglesia Katolika na ang little horn ay si Antiochus Epiphanes. Ito ay pagtutugma lamang, baka sakali tumama. 'Di ba? Pagtutugma lamang baka kakoy tumama kasi never talaga makakasalaysay ang sino man sa kahulugan ng propesiya. Sinabi na nga ni Pedro, walang sino man ang makakasalaysay ng alinmang kahulugan ng mga propesiya sa kasulatan. Tapos itong si Jando pipilitin pa, no way, ayoko. Ayun, nahirapan si, ano pa rin sabi niya dito? Hindi ko pa naitanong ito. Itong persecute saints. Ito inihanda ko sa sa rebuttal portion eh. Sinong mga santo ang pinersecute ng Papa Sid? Kaya ako walang maisagot yun. Alam niyo kung bakit? Cagayan de Oro, tinanong ko niyan si Jerry Laig. Jerry Laig. Sabi diyan, persecute saints. Ha? Tanong, sinong santo ang pinersecute ng Romano Katoliko? Ang sanya kasi ang little horn Romano Katoliko. Sinong santo pinersecute ng Romano Katoliko? Hindi nakapagbigay si Jerry Laig. Sabi niya, wala akong may bigay na pangalan pero grupo meron. Ang pinersecute ng mga santo ay ang mga Hudyo at ang mga Muhammadan. Ha? Muhammadan? Santo? Alam niyo ba anong Muhammadan? Muslim? Santo? Muslim? Santo? Hindi pwede mangyari yun. Santo? Muslim? Kung mo kay Hudyo, automatic santo na? Ay, hindi. Fallacy yun. Sabihin mo na dahil ang mga apostol ay mga Hudyo, mga santo sila, ibig sabihin lahat ng Hudyo, santo na? No. Mali yun. Katunayan, mga Hudyo pumatay kay Kristo, mga santo ba yun? O ba naman yan? Oh,
Si kundi nun, nagpabilib. Oh, anong walang santo? Nakalimutan mo ang gumburza? Ha? Ang gumburza ba, mga santo, yes or no? Sabi naman niya, no! Eh, ba't mo ginamit ng gumburza? Alam nyo, na ano talaga si Ma'am Genevieve kasi hindi niya maibigay yung talagang stand niya. Ang problema kasi, nangopya kayo ng aral sa Sabadista, hindi nyo naman ni-review. Actually, nung ako sa Sabadista pa, meron ako libro nun eh. Meron ako libro nun, Bisaya yun. Doon ako sa lalim ng kama ko habang nagre-review ako niyan. Natatawa ako. Bakit? Sabi dito sa sa Daniel 7, yung fourth beast, isa lang ang ulo. Tapos kino-connect namin doon sa Revelation 17. Ang Revelation 17, 7 ang ulo. Pareho ba yung yung tapos yung yung beast sa Daniel 7 natanggalan ng 3 sungay. Eh doon naman sa Revelation 17, wala namang natanggal na sungay. Oh, pareho ba 'yon? Ito, Daniel 2. Hindi ako sumasang-ayon na pareho sila. Bakit? Sa Daniel 7, natanggalan ng 3. Tapos Daniel 2, bigla naging kumpleto. Ano paliwanag ng SDA doon? Daniel 2. Mangyayari ang pagtama ng bato pagbalik ni Kristo. Kasi yung batong yon ay si Kristo. Pagtatamaan yung 10 na yun din ang 10 divided Europe. Sabi nila, as early as 476 AD, wala na yung 3. Sabi nga ni Bishop Balansag, di ba? Bumagsak na yung 3 bago pa lumitaw si Little Horn. Bumagsak na. Kailan daw? 576 AD. Bumagsak na yung 3 bago lumitaw si Little Horn. So, as early as 576 AD, wala na yung 3. Tapos, inilig na yung Daniel 2, kumpleto, tinamaan ng bato. Saan ginawa yung 3? Bakit naibalik sa Daniel 2 yung Bandas, Ostrogos at Herolai? Matagal nang nawala yan eh. Di ba? Kaya dilema talaga to kay Ma'am Genevieve. First time ko naranasan sa kaligitnaan ng debate, ng debate. Grabe. Grabe. Grabe talaga. Pinasaya talaga ako nito. First time ko naranasan ito. At the middle of the debate, nagbaybay ang moderator kasi pinatigil na ng kalaban ko. Pinatigil na. Tinigil ang debate. Hindi na kami nag-forward doon sa rebuttal portion. Wala nang rebuttal portion. For the first time, I experienced na tinigil ang debate sa kalagitnaan hanggang negative stand lang ako. Wala pang rebuttal portion. At least nung natapos ng maaga. Pero nakakaya kasi dito, yung affirmative mismo ang nagpatigil. Yung affirmative. Hindi pwede ipatigil yun ng affirmative kasi affirmative siya eh. Nakakahiya sa side niya yun. Affirmative siya, papatigil niya. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Ang mapapatigil doon, maybe ang negative kasi wala na siyang mailaban pa. Pero ito ang nangyari, ang affirmative wala nang mailaban. Kaya pinipilit nang gawing comparative ang debate para makaganti siya. Di nyo na ako maloloko, mga sabadingding kayo. Bakit? Na-realize ko na yan sa debate namin ni Bessie Balansa kung anong kinahinatnan. Kung anong kinahinatnan. Kaya, never na ako papayag sa ganyang uri ng debate na gawing comparative. Hindi na ako papayag doon kasi hindi na ma-focus sa paggiba sa kanilang interpretation kasi kailangan kong depensahan yung interpretation din ng Katoliko para hindi pwede yun. At hindi ko pwedeng iwasan. Bakit? Kasi pwede sila objection moderator. Ang tanong ko, nasa tema. Kaya oblige siyang sumagot. Hindi pwede yun. Kaya much better na lang na negative lang ako sa tema nila. Hindi pwede na mag-comparative. Okay? So,
For the first time, naranasan ko yung ganon, di ba, te? Tinigil, na nahirapan yung kalaban ko. Naglambing na naman ulit si Ma'am Genevieve, pero hindi na umubra ang paglalambing niya. Kasi naging naging matikas ako eh. Mga tol nito, hindi mo kaya. Hindi mo kumadadala ng lambing mo. Yun. Okay, maraming salamat po. Ito po si John Dolan Labado. Sabi po sa inyo, maraming salamat po and bye-bye.